Ang sinasabi ho ninyo ngayon, hindi na implementar. Pero yun po, kasinungalingan na po yun. Confidential informant to mga kabalitan na dapat hindi ho banggitin sa hearing na yan. May tinatawag ng private meeting o executive session. Dadagan on Dito News Update. Alright, so welcome back na naman mga kabalitaan sa ating reaction video na gagawin sa araw na ito. At ito na naman ho ating pakikinggan na naman yung hearing ho sa hearing of the House Quad Committee. Dito ho natin malalaman kung bakit itong si Pimentel, kasi parang nagkaroon ng cross-examination dito, yung ginawang pagtatanong ho ni Pimentel mga kabalitaan na talagang sinasabi niya nito at hinuhusgahan na ho yung naging pahayag ho at sagot sa mga tanong ni Pimentel ni Colonel Leonardo na kumbaga sinasabing may collaboration na di umano ang naging salaysay ni Colonel Garma patungkol ho nitong pagdidiin ho sa pangalan ni Leonardo na siya ho ang bumuo ng grupo from Luzon, Visayas, Mindanao upang magkaroon ho ng mga tauhan na hahabol sa mga durugista. So, ngayon, sa salaysay pa lang mga kabalitaan, medyo nakikita na ho natin na talaga bagang bias ho yung nagiging investigasyon na ito. Dahil sa puntong ito, pinagbabasihan lang ho ni Pimentel yung sinumpaang salaysay ni Garma. Well, klaro naman hong bias yung investigasyon na ito mga kabalitaan dahil alam nyo naman ho na talagang inahabol ho nila yung ating presidente. Yung ating former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil sa ginawa, lalo na ngayon, na si Vice President Sara Duterte, nagpalabas ho ng mensahe. Kumbaga sinasabi nitong huhukayin ang bangkay nitong Marcos Sr. at itatapon ho sa West Philippine Sea. Mas lalo hong napupursige ho itong mga hinayupak na to mga kabalitaan para mas lalong idiin ito at habulin ang mga Duterte. Ngayon, nagtataka ho ako dito kung bakit ito lagi na lang yung laman ng kanilang investigation sa Quad Committee na iyan, yung gera kontra illegal droga. Alam naman ho natin na talagang meron naman rampant naman talaga yung illegal drug sa Pilipinas. At yung nakikinabang ho sa war on drugs ni Tatay Duterte, tayong mga mamamayang Pilipino. Yung mga law-abiding citizens. Kasi yung mga durugista sa panahon ni Tatay Digong, nagsialisan. Natakot. Hininto yung kalakaran sa illegal na droga. So ngayon naman, itong mga nasa Kongreso ngayon, halata na mga nakakatanggap ito ng SOP ni Romualdez, ay talagang pinipilit nila na may mali ang ginawang war on drug ni Tatay Digong sa mga illegalista, sa mga kriminal, lalo na sa mga drug addict, drug lord sa ating bansa. Tingnan nyo nga naman ngayon yung panahon natin mga kabalitaan, ang dami nang nawawala, ang dami nang kidnapping, ang dami nang nagtutulak na naman ng droga, bumalik na naman sila. Kung makikita nyo, ang daming pinapatay na naman. Minsan nakikita natin sa mga balita, may mga pulis na daw na bumalik na naman sa kalakaran sa illegal na droga. Walang silbi itong investigasyon na to para sa akin. Tingnan nyo nga sa panahon ni Duterte, talagang magkakaroon ho tayo ng seguridad sa ating buhay. Dahil may ipin ho yung ating batas. At hindi lang ho may ipin yung ating batas, talagang may salita ho yung ating presidente. Na pag sinabi niyang papatayin ka, huhulihin ka, o kakasuhan ka, ginagawa ho. Yan po ay para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Hindi lang ho para kay Duterte. Bakit ba itong mga kongresistang ito, mga kabalitaan, talagang nakakabuhisit talaga mga kabalitaan. Yung mga nasa mainstream media natin, hindi binabalita na yung mga kongresista talagang pinupukpok talaga si Sara Duterte. Yung binabalita nila, yun lang yung sinabi ni Duterte, ni Vice President Duterte, Sara, na yung gagawin niya sa yumaong Marcos Sr. So ngayon mga kabalitaan, pakinggan ho natin itong hearing na ito sa Quad Committee at intindihin natin mga kabitaan kung ito ba ay bias o hindi. Kasi
Sumasagot pa lang si Leonardo, ay iniba na ho yung pagkakaintindi nito. Sabi pa daw na nagkakaroon ng collaboration yung statement ni Leonardo, yung sinupaang salaysay ni Colonel Garma. Siyempre sila diyan, yung mga resource speaker natin diyan, hindi talaga makapalag. Kasi sila yung mga busi diyan eh. Kunti lang yung mga statement binibigay. Tingnan mo nga yung tanong ni Pimentel. Tingnan niyo po. Parang sinasabi niya na ito yung sinasabi ni Leonardo. Ginawang basihan yung statement ni Leonardo, yung sagot ni Leonardo sa naging sinumpang salaysay ni Garma na kumbaga pinatutuhanan di umano ni Leonardo. Itong problema na to ngayon sa atin sa bansa, kailangan mahinto na to mga kabalitaan. Kasi wala ho itong hindi ho nakakatulong to sa ating bansa. Mas lalo hong nilagay nila sa peligro yung mga buhay ng mga resource speaker natin na kung saan ay may direct participation sila sa war on drug ni Tatay Digong Duterte. Kasi alam nyo kung bakit, yung mga nasa sagasaan nito ay nalalaman na nila. So, paano ba yung seguridad nito? Pati yung mga pangalan na binanggit dito mga kabalitan, nakakatakot to. Kawawa ho yung pamilya nito, baka balikan. Kaya nga nagkakaroon tayo ng confidential informant para ho hindi malaman kung sino talaga ang mga nasa likod ng mga impormasyon ito na natatanggap ng mga PNP at pinatutunayan na yung tao yung nasa narcolist na yan ay talagang may involvement sa kalakaran sa illegal na druga sa ating bansa. So ating pakinggan mga kabalitaan. Kung bago kayong salta dito sa ating channel, huwag kalimutan po mga kabalitaan, masaya na ho tayo dyan. Pakisubscribe na lang ho yung channel natin at para tuloy-tuloy po yung ating pagbibigay ng mga impormasyon at balita sa inyong lahat sa mga pangyayari ho sa ating bansa mga kabalitaan. So you were there. Then after that, naggumawa ka na ng plano which you submitted to the President. Hindi po ba, Colonel Leonardo? Mr. Chair, pwede ko po bang i-narrate po yung pangyayari if you allow me, Ganito Mr. Chair? po. So simple lang ho yung pakiusap po nitong si Leonardo. Kung maaari ho, bigyan siya ng sapat na oras para ma-explain niya po kung ano po ba yung sinasabing bumuo sila ng grupo para ho sa war on drugs. So ang statement kasi ni Garma dito mga kabalitaan, nagmula lahat kay Leonardo ang planong ito. Siya kumbaga ang punot dulo ng lahat na ito. Siya ang dahilan kaya nagkakaroon ho ng pagbuo ng mga miyembro ho ng Philippine National Police at ng CIDG para ho sa programa ni Tatay Digong Duterte. So dito pa lang makikita na ho natin na hindi binibigyan ng sapat na oras para maipaliwanag man lang. At gusto ni Pimentel na siya lang ang pakikinggan. Gusto ni Pimentel na kumbaga siya lang talaga, Siya lang talaga ang dapat magsalita. Tanong lang ng tanong, sagot ka lang. Magtatanong lang ako, sagot ka lang. Huwag ka nang mag-explain. Parang ganun yung dating eh. Tingnan yung mukha nito, mga kabalitaan itong si Pimentel. Akala mo kung sino nga perfecto tong taong to. Kung pumunta ko kayo sa lugar nila, ewan ko ba kung ano masasabi nyo dyan. Kung progresibo ba yung lugar nito. Ba't takot sila? Ba't galit ho sila kay Tatay Digong na ang ginawa naman ni Tatay Digong sa war on drugs ay para ho sa ating lahat? Hindi ho para sa kanya, hindi ho sa pansariling interes, kundi interes ho ng mamamayang Pilipino. Hindi ho interes ni, hindi ho natin alam, yung mga drug lord na yan, may mga connection sa mga kongresista na ito. Ito mga tawag na dati, Grisista? Tama ba yung grisista? Di ba? So, pakinggan niyo po si Pimentel at paano niya po ito pinipigilang magsalita ho itong si Leonardo at paano niya po tinitwist yung kahulugan po ng salaysay ni Leonardo mga kabalitaan. Noong May 2016, para klarong-klaro po, tinawagan ni Presidente Duterte si Colonel Garma para makipag-meeting sa kanya. Nag-meeting sila, nilatag ni Presidente kung anong plano niya. Gusto niyang gayahin yung Davao model, the war on drugs on a national scale. Tinanong si Colonel Garma ni Presidente, sino ang pwede mong i-rekomenda na manguna nitong plano ko
na gawing war on drugs on a national scale. Ngayon, Yun nga mga kabalitan eh. Hindi naman ho talaga, kung tutusin, hindi ho masama yung ginawa ni Tatay Digong. No? Para sa mga taong matitino yung pag-iisip. Kasi nga, tayong mga matitino pag-iisip natin, siyempre natatakot ho tayo sa seguridad natin at saka sa buhay natin na baka hindi natin alam, bigla na lang tayong babagsak dyan. Ha? Sa labas ng bahay natin kasi nga may mga masasamang elemento lulong sa illegal na drugs at hindi na matino yung pag-iisip, baka bigla ka na lang hold upin, baka bigla ka na lang re-repin o papatayin kung ano-ano pa. Ano ba yung kinasasama kung bubuo ho ng task force para ho sa war on drugs? Ha? Talagang talagang itong si Pimentel mga kabitaan at saka sa mga kasamahan niya diyan ay hinahanapan talaga ng butas yung mga Duterte. Hindi naman nila mapapaalis sa pwesto yan, lalo na si Sara Duterte, hindi naman nila ma-impeach yan. Ha? Not unless kung may betrayal talaga sa ating gobyerno, ang ginawa ni Vice President Sara Duterte. Oh. So ito na mga war on drugs, ito naman yung habol ng habol tong mga tongresistang ito dahil alam ho natin na opinion ko lang to mga kabaitan, hindi natin alam, baka isa sa mga namatay dyan sa mga drug lords, baka may mga connection to mga ilang tongresista na ito mga kabalitan, hindi natin alam. Ba't ba dinidiin lagi? Ba't ba binibigyan ng ito mga pinagtuutuunan ng pansin nila sa investigasyon nito na ang dami pang problema ng ating bansa? Ha? Malaking question kasi yan mga kabitan kung bakit lagi na lang ito yung ipinagpatuloy yung hearing nito, ilang pera na yung nagastos sa ating gobyerno sa hearing nito na wala naman talaga silang makukuhang informasyon na ikakasama ho ng sambayan ng Pilipino o ikakasama ng ating former President Duterte. Kasi siya lang ho talaga yung presidente na talagang ginagamit yung kamay na bakal. Kasi ang kailangan ho talaga sa Pilipinas mga kabitan, alam niyo ba kung bakit? Ha? Talagang totoo at tapat na maglilingkod ho sa ating bayan. Yung uunahin ho yung kapakanan nating mga Pilipino. Hindi uunahin yung mga bulsa ho nila. Yun po ang karapat dapat mga kabitan. Kasi ilang mga dekada na, ilang mga presidente na ho yung dumaan sa ating bansa. Ano ba? Wala pa rin ho tayo. Kulilat pa rin ho tayo mga kabalitaan. Ha? When in terms of security, when in terms of pag-angat sa ating ekonomiya, kulilat ho tayo. Paano ba aangat yung ekonomiya ng ating bansa? May marami pa ho tayong problema sa kalakaran sa illegal na droga. Kung matapos at mawawala ho yung mga problema na yan, dyan ho papasok paglago ho ng ating ekonomiya dahil marami na pong mga mamumuhunan, mga investor ho, na papasok sa ating bayan dahil wala na silang kinakatakutan na mga masasamang elemento. Ang problema nga lang dyan, kaya nga hindi maubos-ubos yung mga illegalista natin, yung mga drug lords natin, yung mga pagtutulak na illegal na droga, dahil malamang sa malamang, yung mga nasa pwesto ngayon, makaprotektor din sila. Kaya nga, doon sinimulan ni Tatay Digong sa mga politikong protector ng mga drug lords kasi pag nawala na huyan sila, pag nahuli na huyan sila, tapos na yung maliligayang araw sa kanilang pagprotekta sa mga drug lords at sa mga tulak sa illegal na droga. Yun o mga kabalitaan Kaya ang pinakamalaking problema sa atin, yung protector ho. Diyan naman yung issue, yun naman talaga yung issue sa Pilipinas May maraming protector ho sa illegal na droga. Kaya ang ginawa ni Tatay Digong para mas umangat ba, sinimulan niya sa kanyang panahon na siya ay presidente para masundan ho ito sa susunod na mga presidente at paangat ng paangat ang ekonomiya ng ating bansa. Wala. Wala nang tinatawag na continuity. Saan na ba? Yung sabi nila, bangag na presidente natin, ano ba? Wala tayong mapapala ho dito mga kabaitan. Lalo na sa investigasyong ito, wala ho tayong mapapala. Kung papaniwalaan ho ito, yung investigasyon na ito mga kabaitan, babalik at lulugmok ho ang ating bansang Pilipinas. Yun po ang masakit na katotohanan mga kabalitan. Kasi parang tinutuloy na ho natin Parang sinasabi na rin nila na huwag kayong mag-alala dyan mga durugista. Andito kami, gaganti tayo. Ipaghihigantihin namin kayo. Actually, since we were still young in our career then,
We are thinking, operational level lang po yung thinking namin. But that task force that was planned was, it was just a plan. It did not materialize, Mr. Chair, because upon assumption of then Chief PNP Bato de la Rosa, there was this operation plan, double barrel Tokhang to be implemented by the PNP. So that task force that was planned is no longer applicable, Mr. Chair. Yun po ang nangyari. So ngayon, inamit na ho ninyo na meron talagang planong ginawa. Meron po, Mr. Chair. Yung But pong- according to you, hindi po na-implement. hindi po na-implement kasi po hindi nga po pala applicable yung task force. Anyway, ituloy Oh, tingnan niyo po. Talagang malinaw pa po sa sikat ng araw na nagkaroon ho ng plano to create a task force but it was not implemented. Dahil nakikita nila pa, hindi pala po pwede yan. Ha? Hindi po pwede yung sinasabing ganon. Pero dinidiin pa rin ito ni Pimentel na sa tono na kanyang pananalita, parang sinasabing, oy, napakasinungaling mo naman. Kaya nga, sinabi nga, nag-meeting kayo para dyan. Pero, parang sinasabi niya na natuloy pa rin. Kasi, pinipilit niya na oo, kaya nga, may plano nga kayo to create a task force. Oh, hindi niya pinapakinggan at hindi ho siya naniniwala sa salaysay sa sagot ni Leonardo sa kanyang tanong. Hindi ho siya kumbinsi mga kabalitaan. Kasi talagang gusto niya talaga na makakuha ho siya ng impormasyon ni Leonardo na magpapatotoo sa naging sinumpaan salaysay ni Colonel Garma, mga kabalitaan. Halatang halata na ho na naghahanap lang ho ito ng butas para ho maikukunik, para ho maikolaborate, di umano, yung kanyang statement sa naging statement or affidavit ni Colonel Garma, mga kabalitaan. Di ba, klaro na ho Napakaklaro na ho nito mga kabalitaan. Talagang sinasayang lang oras nito ni Leonardo Ba't pa kayo tatawag ng hearing na yan? Itong si Leonardo pumunta nga dyan para may magpaliwanag kung ano ba talaga yung totoo. Hindi nyo naman pinapakinggan. Para saan ho ba? Maliban ho sa publicity na ginagawa kasi malapit na pong yung eleksyon. Para saan ho ba? Ha? Talagang gusto para mahabol para magkaroon kayo ng ebidensya na kakasuhan yung ating presidente, former President Rodrigo Duterte. Yun siguro yung sinasabi o yun siguro yung kahulugan ng kanyang ginagawang investigasyon dito, mga kabaitan. Kasi nga, wala ho silang makukuha ebidensya At nakikita naman ho natin yung war on drugs talagang visible naman sa lahat. Nationwide ho yan. Marami na huli, maraming namamatay kasi nanlaban. At makikita ho natin kung gaano ho kadami ang mga drugs na na-confiscate sa ating mga operatiba sa panahon ni Tatay Digong. Tapos, iniisip nila na pinapatay yung mga drug lords kung na walang kalaban-laban. Hindi nila iniisip na ilang milyong kabataan pa ang masisira yung kinabukasan nila pag ito ay nakagamit ng illegal na droga sa ating bansa. Ika nga ni yung national hero natin, si Dr. Jose Rizal, na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Sana ba? Paano ba magkakaroon ng pag-asa ng bayan yung ating mga kabataan? Yung pinoproteksyonan ng ating mga tungrisista, ay ito naman yung mga illegalista natin sa ating bansa, yung mga drug lords at mga protector natin, mga kabalitaan. Sana ba yung hustisya dyan? Sana bang hustisya sa mga pamilya na yung kanilang pamilya, miyembro ng kanilang pamilya ay nalulung na sa bawal na gamot? Yung lagi na lang pinapansin nila yung mga napatay sa war on drugs. Malaking tulong ho yan sa atin, mga kabaitan, kung totoo man talaga yung mga napatay na mga durugista. At hindi ho yan mangyayari kung wala ho yung tinatawag nilang verification. Kumbaga, binavalidate ho nila yan bago ho sila gumawa sa operasyon na iyan, mga kabalitaan. Sino bang hindi mamamatay kung matino ka pag-iisip, uhulihin ka, o sa tingin mo kaya wala kang kalaban-laban tapos at wala kang ginawa tapos manlaban ka? Mamamaril ka ng mga operatiba? Sino bang operatibang hindi poproteksyonan yung sarili nila? Talagang mamamatay ka. Yung talagang ilagay sa isipan ng mga tungrisista na ito, mga kabalitaan. Alam niyo po,
Itong ginawa nila, parang pinapalaki yung ulo ng ating mga drug lords sa ating bansa eh. Iniisip kasi nila nito na kailangan makagawa tayo ng paraan para makahako tayo, para makakuha tayo ng simpatsya ng mga sa ating mamayang Pilipino, na para ididiin, para hindi na papapaniwalaan yung mga Duterte sa ating bansa, para mabura na ho yung pangalan ng Duterte sa politika ng ating bansa. Yun po ang kanilang goal ngayon. Sabi pa nga stick to the plan na lang daw para sigurado. Yung sinasabi nyo, stick to the plan, alam na yun talaga yung plano nyo eh. Masira ho yung pangalan ng mga Duterte. Sa bagay, bilog naman yung mundo, iikot naman ho mga kabalitaan yung mundo, at saka gumugulong lang yung palad eh. Ngayon, nasa tuktok pa sila ngayon. Kaya nga, yung kanta ni Bambo, no? Habang may tatsulok, lahat sila ay nasa tuktok. Ano ba yun? Habang may tatsulok, lahat sila ay nasa tuktok. Ano yung next na lyrics na yun? Nakalimutan ko. Yun. Para ho sa mga tao, mga politikong ganyan ho mga pang-uugali, mga kabalitaan. Yun ang mahirap eh. Ha? Kung sino pa yung politiko na may political will na gusto talagang, kumbaga mahal talaga yung ating bayan, na hindi mo matatakot na siya ay mamatay, talagang ilalaban na ho yung karapatan ng mga mamamayang Pilipino, siya pa yung sinisiraan. Kasi alam nila, pag si Sara ay nakaupo sa 2028 election, after that election, pag nakaupo si Sara, sila ay babaliktad ho yan sila. Kumbaga, sila naman yung haharap sa butas ng karayom, mga kabalitaan. Kaya talagang pinipilit ho nila. Talagang sige, hanap tayo ng paraan, gawin natin ng paraan para masira yung pangalan ni Sara Duterte, para makasuhan ho natin. Yun hong mali dyan, mga kabalitaan eh. Paano ho lalago yung bansa natin kung may mga ganito tayong klaseng politiko sa ating bansa? Ilang muna natin yung sinumpang salaysay ni Colonel Garma. So nakapag-meet na po kayo, and then after the meeting po, nakagawa na kayo, as you admitted, nakagawa na kayo ng plano, there was a proposal. In fact, after the submission of the proposal, this is the plan on war on drugs na, humingi po kayo na makipag-meet yung buong team na kay President Duterte, if I'm not mistaken, doon sa DPWH ng Panakan, Davao. Kilala mo po ba itong si Bakay? Yes, Mr. Chair, kilala. Ano So dito ho natin, kinggan nyo po yung mga pangalan na yan na binabanggit ni Pimentel. Yan po ay dapat hindi banggitin. Dapat nasa ano ho yan? Nasa tawag nito. Tamang pangangalaga ho yung mga pangalan nila, hindi dapat banggitin sa hearing na ito. Kasi nga, sila ho yung mga informante dyan eh. Yung may mga nababanggit na pangalan, ilan sa kanila ay mga confidential informant. Vital sila sa ating kapulisan dahil sila ho nag-feed sa ating kapulisan na ito yung mga tao na may involvement sa illegal na drugs. Parang si Pimentel hindi iniisip yung seguridad ng mga ito at binabanggit. Paano na ho pag babalikan ho sila sa grupo na yan? Siya lang dahilan na mamamatay itong mga tao na ito ng maaari lamang nilang gusto talaga nilang gawin ay tulungan si Tatay Digong na mabago talaga ang imahe ng presidente ng ating bansa sa pagdami na ho sa illegal drugs sa ating bansa, mga kabalitaan. Ngayon, inisa-isa niya po yung pangalan dito. Nakakaawa ho. Sana doon na lang sana nila nilagay o ginawa sa executive session. Diba? Kasi mahirap para sa akin mga kabalitaan, talagang naawa ako dito sa mga pangalan na binabanggit ni Pimentel. Kasi nga, for sure ho, ang mangyayari ho yan ay, nako, ewan ko lang ano mangyayari sa mga taong to. Kasi nabanggit na-mention na niya So, tuloy ho tayo mga kabalitaan. Ano bang posisyon itong si Bakay? I believe during the time he was with the PDEA, Mr. Chair. PDEG, Mr. Chair. Taga Davao I'm din not po sure. ba ito? Colonel Leonardo, taga Davao din po ba ito? I believe he's from Luzon, Mr. Chair. And of course, si Colonel Villela, I assume that you also know him, the former husband of Colonel Garma. Yes, Mr. Chair, I know him.
Si Colonel Grijaldo, who was a resource person before, kilala mo rin siguro yon. Yes, Mr. Chair. Si Tucson, sino ba itong si Tucson? Also, Class 97, Mr. Chair, kaya kilala ko rin po. Police din po ito. Police din po. Itong si Duenas, sino ba ito? I believe may Class 97 po na dueñas, Mr. Chair. Well, itutuloy ko na po yung sinumpang salaysay. Ito yung grupo na nabuo po ninyo. And then these were the members, if I'm not mistaken, members of Class 97 PNPA and members of Class 96 PNPA. Ito ba yung mga membro ng Class PNPA 1997 and Class 96 PNPA? Ito mga binanggit kong mga personahe sa inyo? Yun po, opo, Mr. Chair. Nung pumunta kayo ng meeting, because we were informed according to the affidavit, nag-meeting kayo doon sa Panacan, Davao, kasama na itong buong team, itong mga taga-PNP Class 96 and 97, and I understand that the former president was also there. And I believe that that was the time na plinano na talaga yung buo, yung sinubmit yung proposal. In fact, according to the affidavit, in-inform mo pa Colonel Leonardo, si Colonel Garba, na yung structure, yung proposal, yung plano, mapapalitan dahil there it would go under changes. Inamin nyo kanina na may plano na ho, hindi ba? Pero pinalitan ho ninyo because it will undergo changes. Ano ho yung pinalitan ninyo? Actually, Mr. Chair, plano po yon na yun nga, magbubuo talaga po ng task force. Totoo po yun, Luzon, Visayas, and Mindanao. That composed of, yun nga po, yung may mga suggestion po kung sino po yung pupwedeng yung tutulong din. Yung po nga, Colonel Leonardo, pwede mo bang isalaysay dito sa komitiba? Anong plano ba itong ginawa mo? Parte saang plano po ito? Mr. Chair, ang plano po kasi namin ay kaming lahat. Po, hindi lang naman po Gas talaga ng ulo nitong si Pimentel. Plano nga, bumuo ng task force. Hindi nga plano para pumatay ng tao. Ang hirap na may spelling itong si Pimentel. Plano nga, sinabi na nga, task force na para sa war on drugs si Tatay Digong. Para sugpuin yung mga illegal drugs sa ating bansa. Na mga namumuhunan, na mga protektor at mga drug lords. Ano pa bang gusto mong malaman sa pagbuo ng task force na yan? Ikaw mismo, kaharap mo na ngayon si Leonardo, hindi mo pa maintindihan? Bibigyan po pa ng ibang kahulugan? Para lang i-collaborate sa naging sinumpang salaysay ni Garma? Yung statement naman, yung affidavit ni Garma, gawang kulungan o yan eh. Bakit? May typewriter ba doon? May computer ba doon sa loob ng kulungan? Diyan sa Senado? I mean sa Kongreso? Oh, di ba? Kaduda-duda nga yung nakakulong na siya sa Kongreso. Tapos nagkaroon siya ng tawag dito ng statement, ng affidavit. Paano ba? Paano nangyari 'yun? May ano ba? May computer doon? O may ano ba doon? May typist doon? O sige, balik tayo mga kabalitan. po yung mga nabanggit na pangalan. Halos sa buong PNP po noon ay tutulong po sa yung pagsugpo ng illegal na droga, Mr. Chair. So actually, you're now admitting, Mr. Chair, that you indeed strategized a plan, submitted that a plan to the President regarding to neutralize drug lords. Gumawa nga ng task force, hindi to neutralize. Ha? Kasi pag sinasabi nyo pong neutralize, ang ibig sabihin nyo sa Bisaya pa na, paminaw Pimentel, Bisaya bukang dako, kana bang gurgurin ba? Gurgurin. Mulay, yun po ang ibig sabihin ng neutralize sa isang tao or sa kahit ano. Ha? Pimentel.
Iniba mo naman yung kahulugan ng pagbuo ng task force eh. Klaro naman ho sa sinabi ni Leonardo, wala ho siyang sinabi dito na bumuo ng task force to neutralize the illegal, the drug lords, the protector o mga tulak. Ibig sabihin nun, sugpuin lang ang kalakaran sa illegal na droga sa ating bansa. Paano ba? Huhulihin. Kakasuhan. Igman laban, hindi, dyan matitigok talaga. Kasi pag sinabi mo talagang yung extrajudicial killings, siguro, wala na siguro napipili, no? Mga tulak, users, mga pusher, tulak, pusher, parehas lang yan. Yung protector, siguro patay na. Ba't may nabubuhay ba ito si Kerwin? Buhay pa. Tingnan mo nga, Pimentel. Hindi ho in-neutralize. Kumbaga, bubuo ng task force para ho sugpuin lang ang kalakaran sa illegal na droga sa ating bansa. Hindi mo ba maintindihan yung neutral? Ikaw na mismo nagsabi niya, to neutralize. Alam ko naman ibig mo sabihin eh. Talagang naghahanap pa lang ng butas nito si Leonardo na talagang papaboran yung statement mo, yung sinabi mo sa kanya. Bumuo ng task force to neutralize something like that. Pag sure di ay. Drug pushers, hindi po ba? Mr. Chair, yung task force, yung structure lang po ng task force po muna, yung plano naming buuin. Plano pa lang po yon na hindi nga po natuloy. Hindi po kami umabot dun sa... So in short, Colonel Leonardo, sinasabi mo, gumawa na nga kayo ng structure. Na-admit mo na ngayon na nagkaroon. Pero talaga tigas talaga ng ulong matandang to eh. Talagang matanda na talaga to si Mimiti lang. Totoo talaga, pag matanda, ang tigas talaga ng ulo. Sinasabi nga, gumawa ng structure. Kumbaga, hinuhulma pa ba kung ano pa yung ibig sabihin, ano pa bang gagawin nito na ABCD pa yan, ABCD pa, hindi pa ho, kompleto ho. Ang tanong na ho dyan, kung bakit lagi mong sinasabi, bumuo ng structure, bumuo ng task force, yun na nga totoo, para to neutralize sa ating mga durugista ng ating bansa. Yun yung gusto mong ibig sabihin. Halata naman eh. Napapaaminin mo si Leonardo. Paano ba magsisinungaling to? Hindi kaya sa konsensya nito eh. Yung mga statement nito totoo. Hindi sila mag-neutralize sa mga illegal sa mga durugista. Gumawa pa lang sila para sa ng plano para sa task force. Task force para bumuo makapagsugpo sa illegal na droga. Hindi to neutralize the drug lords. Kayo ng meeting, yung mga binanggit kong personahe po sa inyo, dahil inaamit na ho ninyo ngayon, na napag-usapan na ninyo, na gumawa na kayo ng structure, nandun na yung mga personahe. Hindi po ba? So kasama na nga itong PNPA Class 96, PNPA Class 97, ito ho yung organization ninyo, yung sinasabi ninyong task force, hindi po ba? Opo, Mr. Chair. Kaya nga, Okay. tama nga. Now, totoo rin, ina-admit ho ninyo na nagkaroon ho talaga ng meeting doon sa Panakan, Davao, Colonel Leonardo. Actually, Mr. Chair, it was not, it's a meeting between us only, but it was actually a courtesy call to the former President, Mr. Chair. So, klaro guys, kung may meeting man doon, it was a courtesy call. Masama bang makipag-meeting si Duterte sa mga PNP personnel? Porkit PNP personnel, tapos ganun-ganun na lang paniniwalaan nyo na may mga plano talagang hindi maganda yung ating presidente? So, pag sinabi ho ninyo, Mr. Chair, na courtesy call, you cannot make a courtesy call to a ghost. Hindi, if you say courtesy call, kailangan makita mo yung tao na kinu-courtesy call mo. So that means you admitted that you made the courtesy call, so the President was there. He was there, Mr. Chair. Kasi nag-courtesy kaya kayo, di ba? O so nandoon. Opo, Mr. Chair. So in the meeting o in Panakan, you were there with the whole team, nandun din po si President Duterte, hindi po ba? Nandun po siya, Mr. Chair. Okay. Now, Colonel Leonardo, sino po ba itong si Lester Berganyo? Si Lester Berganyo po ay civilian naman po na tinatawag lang po namin na parang striker po sa mga opisina. Yan ang sinasabi ko guys, mga kabalitaan. Ito mga klaseng mga vital mga personahe sa ating mga operatiba. Ito mga confidential informant to mga kabalitaan na dapat hindi ho banggitin sa hearing na yan. May tinatawag ng private meeting o executive session
doon na lang sana kasi kawawa ho seguridad ng mga ito. Ngayon, wala na si Tatay Digong. Ngayon, tahimik na. Yung buhay nila, wala na. Natapos na yung trabaho nila kasi wala na si Tatay Digong. Ewan ko kung saan na yung mga taong to. Paano? Narinig na ho, nakikita na ho, nasasabi na ho ni Pimentel dyan mga kabalitaan. Paano? Paano yung seguridad? Siguro takot na yung taong yun kasi na binanggit yung pangalan. Kasi gusto nila na makabawi rin at mamatay rin tong mga taong to. Yun ang gusto nilang ang ibig nilang sabihin. Babanggitin yung mga pwede naman lagyan ng alias, di ba? Hindi yung buong pangalan at apelyido, mati na yung taong yon. Baka sa susunod na mga araw, maririnig na natin sa news na itong taong na to pinatay, na ito, kung matatandaan, ito yung pangalan na binanggit ni Pimentel sa quad hearing na ito. Oh, di ba kawawa ho, walang kalaban-laban? Kaya nga tinatawag sila sa PNP na confidential informant Kaya walang sinong nakakaalam sa kanila. Ang nakakaalam kundi yung mga operatiba o sa yung mga drug operatives. Yun lang yung nakakaalam dyan. Ba't kailangan pa bang banggitin? Ha? Pwede naman ilagay. Isulat mo yung pangalan. Ito, number 1, number 2, number 3. Oh, tanungin mo si Leonardo. Itong si number 1 ba? Saan ba to? Sino ba to? Ano bang trabaho nito sa CIDG? Oh, di ba? Parang ganun. Para hindi sila matatakot. Mas lalong matatakot na ngayon. Ha? Tapos, ilang mga araw nito, iimbitahin tong mga taong to. Iharap sa camera. Makikita sa national television. Sa kahit ano pang social media outlets. So, malalaman ho ng kanilang mga nasasagasaan sa illegal drugs. Itong matandang to, wala rin pag-iisip Ha? Wala rin pag-iisip to kasi iniisip lang talagang basta lang makahanap tayo ng butas ni Leonardo. Matsutsugin natin to. Talagang, babaliktad to sa atin. Ganun ang isipan ng mga itong mga kabalitan yung sariling interest yun kasi pag may pansariling interest lang, hindi nag-iisip yan mga kabalitaan kung sino pa yung magiging kawawa kung sino yung magiging kawawa sa investigasyon na ito mga kabalitaan. Kasama Ng ito sa CIDG kasama po 11. ninyo ito sa meeting doon sa Panakan. Hindi po yata, Mr. Chair, kasi parang mga officers lang po yung kasama ko, Mr. Chair. Sino po itong si Romel Bactat? Ganon din po, tao po siya sa Region 11 CIDG, Mr. Chair. Oh, yun. May nabanggit na naman. Kawawa yun. Hindi na, lalayas na talaga yun sa lugar nila. Lalayas na, hindi mapapakita yun kasi alam ni sarili nila na ito na, nabanggit na-mention yung pangalan ko. Marami kong kakilala, baka makita ako ng mga nasasagasaan ko at na tinuturo ko sa war on drugs. Baka ako na may babalikan. Kawawa ho, namumuhay na ng tahimik Tingnan nyo, sino bang hindi matatakot? Ha? Kayo tatanungin ko. Kayo ay isa sa informant. Confidential informant. Totoo yung mga sinasabi nyo. Tapos nahuhuli o namamatay yung mga taong tinutukoy nyo. Ngayon ano nangyari? Binanggit yung pangalan dito. Ikaw kaya, kung pangalan mo ibabanggitin dito sa hearing na ito, na isa ka palang striker, utusan, confidential informant, hindi kaya lalabas yung kaluluwa mo? Agad-agad mga kabalitan, hindi ka ba matatakot? Talagang nakakatakot to. At sa sarili ko naman, ako lalayas ako sa lugar ko kasi alam ko babalikan talaga ako nito nila. So hindi iniisip itong matandang to mga kabalitan. Basta importante, makapagsabi lang mayabang lang sa national television, sa harap ng camera, na matigas ako. Hindi ako natatakot na magtatanong sa mga ito. Bahala kayo sa buhay nyo kung bababanggit yung pangalan dito dahil ganito at ganon. Anyway, Mr. Chair, itong mga binanggit ko mga pangalan, kasama din po ito sa meeting doon sa Panakan, Davao. Hindi po, Mr. Chair. Hindi po sila kasali. Anyway, Mr. Chair, hindi kasama itong mga binanggit kong mga personahe, pero this was part of the team. Ito po ang kasama doon sa team na binuo na structure ni Colonel Leonardo. And Mr. Chair, yung binanggit mo kanina, Colonel Leonardo, meron pa po kayong kopya ng proposal o po yung structure na sinasabi ninyo? Actually, plano lang po yun na parang Luzon, Visayas, Mindanao po, lalagyan ng mga tao. Ganun po ang plano namin, Mr. Okay, Chair. what exactly is the plan, Mr. Chair? Colonel Leonardo, pwede kasi structural organization yan. Pwede mo bang pakisalaysay dito? Sino ang head? Mayroon ba yung klase? Kagaya ng sa corporation, meron tayong chairman, may board of directors, meron pong tayong presidente, tapos may mga middle managers. Ano ba yung structure na binabanggit ninyo dito para malinawagan po ang committee ba?
Actually po, yun nga po yung plano na kung akala namin uubra po yon na maglalagay po ng isang officer sa Luzon, maglalagay po ng tao niya, tapos sa Visayas maglalagay din po ng tao to be led by isang officer din at saka sa Mindanao. Ganun po sana ang plano. So klaro naman ho talaga ay planado ho para magkaroon ho ng task force Luzon, Visayas, Mindanao. Pero ang gusto lang kasing marinig ni Pimentel kay Leonardo yung mga sino talaga yung mga taong nasa structural plan. Ang tanong dyan, hindi nga natuloy kasi hindi po pwede. So, ibig sabihin, walang mga, sino yung mga na-assign sa posisyon na yan na mga individual. So, klaro ho na itong si Pimentel gusto talagang makakuha ng impormasyon dito kay Leonardo na maitutugma ho para or maitutugma sa sinumpang salaysay nitong si Colonel Garma, mga kabalitaan. Halata na ho. So, wala nga, hindi natuloy. So, ibig sabihin walang mga taong iniluklok. Walang mga taong naka-assign sa plano nila para sa task force na yon, mga kabalitaan. Ngayon, tinanong naman dito kung sino ba yung mga taong yan para sa mga corporate daw, may ganito, board of director, ano-ano pa yung sinasabi. Wala nga eh. Oh? Napakakulit talaga itong matandang itong mga kabalitaan. Hindi mo maintindihan kung ano bang gusto niyang malaman. Hindi mo maintindihan kung talagang yung investigasyon na to para ho ba talaga sa taong bayan o para sa kanilang kagustuhan. Yun po ang katotohanan, mga kabalitaan. But Pero it's lumabas. very clear, Colonel Leonardo, na itong structural organization na binabanggit mo, well, pag sinabi mong structural organization, there is a head, merong mga operatives, merong mga middle managers, ganun po ang structural organization eh. So meron pong talagang amo kayo, merong mga middle persons, merong top level management, and then may mga operatives. So I assume that you were the head of this task. Oh, nag-a-assume siya. Pero pinaniniwalaan niya, ina-assume niya na talaga yun ay totoo. Oh, sinabi nga hindi natuloy eh. Wala nga taong involved doon kung sino-sino sana ilalagay doon sa task force na yan kasi nga hindi natuloy. Force together with PNPA 96 and 97, and then yung mga operatives mo, yung mga civilians na, yung sila Baktat na, sila Serbo, yung sinasabi ko. And then, itong structural organization na sinasabi mo, itong task force na sinasabi mo, sama sa gaya ng sinabi mo kanina, Colonel Leonardo, ito yung main purpose is gamitin yung structural organization to war on drugs. Hindi po ba? Tama. Tumulong po sa war on drugs, Mr. Correct. Chair. Ganun na ho yun. Tumulong o... nga, tumulong nga. Basta in short, Tumulong nga para nga mahinto at saka sugpuin yung illegal drugs. Tumulong o kaya may direct participation sila sa programang iyon. Yun naman eh, iniba-iba mo lang yung kaulugan nito, Pimentel. yun ay ginamit yung structural organization. Pero Sinabi nga hindi nga natuloy yung structural organization kasi nga bawal pero sinasabi pa rin na yun ang ginamit. Nako. ang sinasabi ho ninyo ngayon ay hindi na implementar. So yun po, kasinungalingan na po yun. Dito na tayo maniniwala. Sa sinasabi ni Pimentel na di umano nagsisinungaling itong si Leonardo pero panay tanong ho at sinasagot naman ho ni Leonardo. Ang masaklap lang dito, hindi ho pinaniniwalaan. Mas lalo pa pong pinaniniwalaan nila yung naging testimonya or affidavit sinumpaang salaysay ni Garma laban sa mga Duterte. Halata ho. Halata na ho tayo rito, mga kabalitan. Walang silbi ho ito eh. Nako, yung Pilipinas natin, yung ating bansa, kung meron tayong ganitong klaseng mga tao, mga masahol pa sa hayop, mga kabalitan, hindi binibigyang halaga yung ginawa ni Tatay Digong na ikabubuti sana ng ating bansa. Wala pa rin tayong magandang kinabukasan sa ating bansa, mga kabalitan. Alam nyo po, kung gaano ho kasinsero si Tatay Digong upang ho labanan yung mga durugista para ho makamtan ho natin yung magandang pamumuhay at umangat ang ekonomiya ng ating bansa, ay hindi ho natin yan makakamtan sa panahon ho ng Marcos administration. Kasi ho, ang inuuna lamang ho nila yung investigasyon na ito na alam naman ho natin na wala ho silang mapapala rito dahil ang ginawa ho ni Tatay Digong ay para ho sa sambayanang Pilipino. Para sa ikauunlad ng ating bayan.
para ho sa kinabukasan ng mga susunod na mga henerasyon po sa ating pamilya. Sila ho ang makikinabang ho dito. Dahil yung Pilipinas, hindi magbabago yung imahe ng ating bansa kung wala ho tayong ganyan klaseng liderato, may pagmamahal sa kapwa, may pagmamahal sa bayan, hindi natatakot mamatay para lang makamtan ang minimiti ho nating kaginhawaan at pag-unlad sa ating inang bayan. Diyan lang ho natin nakikita yan sa mga Duterte. Diyan lang ho natin, nakita naman ho natin, proven and tested na ho ni Tatay Digong. Pero itong mga itong mga tunggisista na ito, mga kabaitaan, wala na. Pag marami ho tayong ganyan sa Kongreso, hindi natin alam kung saan tayo pupulutin. Sa mga bagong salta, sa mga bagong pasok lang ho sa ating YouTube channel na ito, kung nagustuhan nyo po, subscribe po kayo para tuloy-tuloy tayo sa ating pamimigay ng impormasyon, lalo na ho sa darating na halalan, takbo ng politika sa ating bansa. Follow, like, and share, and subscribe ho mga kabalitaan sa ating YouTube channel at Facebook page. So hanggang dito na lang, sa susunod na ating pagbabalik, kita-kits ho tayo. Abang-abangan nyo po yung ating mga darating na mga video. Sana po ay nagustuhan nyo at sana suportahan nyo po ang Danagan Balita YouTube channel, mga kabalitaan. Maraming salamat. Ako'y magpapaalam na ho sa inyo. To God be the glory. Mama, chup chup. Peace out.